Wood Identification Service ng Forest Product Research and Development Institute ng DOST. Ating alamin, kasama si Forester Glenn Estudillo, Senior Science Research Specialist at Curator mula sa Forest Product Research and Development Institute ng DOST. Magandang tanghali po, Sir Glenn. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at magandang tanghali din po, Yusek Marge. Sir, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po itong Forest Product Research and Development Institute ng DOST? Ang Forest Products Research and Development Institute po, under the DOST, ay ang isang ahensya ng pamahalaan na tumutulong po at nananaliksik at nag-aaral tungkol po sa mga produkto o mga halikas yaman na nakukuha po natin sa kagubatan. Hinahanapan po ng forest product ng angkop na gamit ang mga nakukuhang produkto sa gubat gaya po ng puno o ng mga trees o mga bamboo, mga baging at saka po kung ano po pong mga pwedeng pakinabangan sa ating gubat. At isa rin po ang FPRDI naghahanap po ng mga kapaki-pakinabang na gamit ng mga ito para sa ating mamamayan. Sir Glenn, ano naman po ang wood identification at paano po ba ito ginagawa? Ang wood identification po ay pananaliksik po na ginagawa po natin sa pagdetermina po ng tamang identity po ng isang kahoy. Dahil po sa makikita po natin, pagka po ito ay kahoy na, hindi na po natin makikilala o madidistinguish kung ano pong species siya. So sa pamamagitan po ng wood identification, inaalam po ang kanyang wood anatomy, tinitingnan po ang mga characteristics ng kahoy sa kanyang cross-section para malaman po ang identity po nito. Okay. Ano po yung kahalagahan nitong wood identification at ano po yung mga practical na uses po nito? Mahalaga po itong wood identification lalong-lalo na po unang-una po sa law enforcement at sa conservation. So sa mga gubat po natin na rampant po yung mga illegal loggings, kailangan po na ma-determine po kung ano po yung mga kahoy na dumadaan po sa isang pimpilan o sa isang checkpoint para malaman po kung ito po ay mga illegal o legal. Malalaman lang po natin na illegal o illegal yung kahoy sa pamamagitan po ng pagtingin sa kanyang cross-section o malaman natin ang tunay na identity niya kung siya illegal o hindi. At isa pa po sa gamit po ng wood identification, sa arkeolohiya po, marami pong kliyente ang DOST FPRDI, lalong-lalo na po yung mga museum at yung National Historical Commission na nag-aaral po doon sa mga artifacts na magawa po sa kahoy na dinadala po sa aming opisina. Kailangan po nila yon para ma-determine po kung ano po mga substitute na kahoy ang pwedeng gamitin po kung sakaling wala na po yung mga species na yun sa ating natural na pagkukunan. Sir Glenn, gaano po ba ka-extensive ang collection ng wood samples sa kasalukuyan na pinangangalagaan sa Wood Library o Ilarium ng DOST FPRDI? Apo. Dito po sa amin, sa Department of Science and Technology, dito po sa Forest Products, ang aming pong silarium, ang kaisa-isang silarium sa buong Pilipinas, na-recognize po sa Index Silarium. So kilala po ang aming silarium sa buong mundo at ito lang po ang nag-iisang silarium na kilala at tanyag at nakarehistro sa Index Silarium. So ito pong silarium namin sa kasalukuyan ay meron halos 12 species po ng authentic na wood samples. Pag sinabi pong authentic na wood samples, sila po yung mga wood samples na kinolekta at binerify po yung kanilang mga pagkaka-identity. Kumukuha po dun sa isang puno ng herbarium samples o yung mga dahon at ibine-verify po yan kasama ng mga kahoy. So, yan po ay pinadadala sa iba't ibang katulad na institusyon sa buong mundo. So,
sa kasalukuyan, kami lang ang DOST FPRDA po ang may pinakakumpletong silarium sa buong Pilipinas. So, 90%, mahigit 90% po ng mga species ng puno na nag-i-exist sa ating gubat, ay makikita po ang mga representative na wood samples nito sa aming silarium. At isa pa po, marami po dito sa mga naka-store sa aming silarium na mga kahoy na hindi na po makikita sa wild. Isa na po dyan yung katagpo o yung Psychotria ilocana na mahigit 100 taon na pong extinct sa wild. Marami po sa mga kahoy na yan na hindi na rin makikita dahil o mahirap nang makita dahil ang mga kategorya na po nila na ngayon ay either critically endangered o endangered po. Okay. Opo. Sir, ano-ano po yung mga susunod ninyong hakbang para mapaunlad pa ang wood identification po natin sa bansa? Opo. Sa kasalukuyan po, ang ginagawa po ng forest products ay sa wood anatomy lang po. So, ang ginagawa po namin ngayon, lahat po ng aming samples ay unti-unti namin dinidigitize upang mapangalagaan sila at maprotektahan at makonserve. Pangalawa po, yung amin pong mga katulong po ng DOST, kami po ay nagbabalak bumuo ng isang DNA molecular lab para po ma-upgrade ang aming pananaliksik sa wood anatomy at sa wood identification. Dahil ito po ay kailangan ng ating industriya, ng wood-based industry, kailangan po ito. Kailangan po na magkaroon tayo maging at par po tayo sa ibang bansa sa pananaliksik po sa larangan ng wood identification. Yun po ang mga iba sa aming mga binabalak upang mapangalagaan at mapaunlad po ang wood identification dito sa ating banda. Sir Glenn, paano o saan naman po maaaring makipag-ugnayan tungkol sa wood identification, lalo na sa mga gustong bumisita sa inyong hilarium? Ang amin pong sa hilarium ay open po mula Monday hanggang Friday, office hours po. Ito po ay makikita sa Forestry Campus ng UPLB dito po sa Los Baños. At kung may mga inquiry naman po para sa pag-wood ID, pwede nyo po kaming sa assistance po sa wood ID, pwede po kayo mag-email sa aming info@fprdi.dost.gov.ph o kaya po ay mag-message po kayo sa aming Facebook at saka Instagram account ng FPRDI. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. So, ang mensahe po natin sa mga kababayan, sa pamamagitan po nito ng forest products, malaki po ang maitutulong ng aming opisina upang maprotektahan ang atin pong kalikasan. So, isa po dyan ay ang tamang paggamit po ng ating likas yaman mula sa gubat na ginagampanan po ng aming institusyon. Maraming salamat po sa inyong oras, Forester Glenn Estudillo, Senior Science Research Specialist at Curator mula po sa Forest Product Research and Development Institute ng DOST.